Hello guys! Omel po. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po usually nagre-review ng mga drones at ng iba't ibang mga gadgets na ipinagkatiwala sa atin. Sa video na to, tayo ay magpapalipad ng DJI Air 3S. Titingnan natin kung hanggang saan ang kaya niyang malipad na ang kanyang antena ay nakatiklop. Hindi nakabuka, nakatiklop. Maximum ng 60% and then babalik na siya. Okay, so wala na masyadong intro pa. Simulan na natin ang video. Ipa-power on ko na ang controller. Yun. Okay, so screen record natin for your reference. Okay, so yan. And then, power on natin itong drone. Okay ko na siya rito. Sa oras na mag-power on siya, ay ililipad natin siya agad. Hindi na natin iintay mag-home point. Ito lang ang drone na kayang lumipad at kaya mag-establish ng home point kahit wala pa siyang GPS signal. Okay, so record. Ang bilis naman nag-home point. Sorry, nag-home point ka agad eh. Okay. Ang battery natin ay 99%. Okay. Okay, max altitude na tayo, 120 meters. Ang distance natin ay 1.2 kilometers na, meron na tayong 93% sa battery. Ang speed natin ay 14 o 15 meters per second. 15 meters per second. 92%. Okay, maglilipad lang tayo in normal mode, hindi tayo mag-sport mode. Kasi kapag nag-sport mode tayo, mas malakas maubos yung baterya. At saka nga pala, nagwa-warning ito ng motor overload. Yun ang hindi ko gusto sa Air 3S. Hindi ko alam do sa Air 3 kung meron ganun din. Nagmo-motor overload sila. Usually pagka naka-full ang sticks, lalo na kung naka-sport mode. Okay, pero ngayon ay naka-full speed tayo. Pero normal mode lang. Okay? So nakatiklo pa rin yung antena. Tayo ay malapit na yan. Nag 2 kilometers na tayo ngayon. Meron pa tayong 90% battery. 14.9 meters per second ang ating speed. O 15 meters per second. Siguro babawasan ko ng konti ang speed. Kasi baka mag-overheat yung ating motor. Okay, pinili natin yung lugar na pinaka-safe. Yung hindi masyadong mataong lugar. Mga bukid lang ito usually. Ang recording ko pala ay 4K 60, hindi ko nagawang 4K 30. So, nakakabawas din yan eh. Alam ko ng power. 2.5 kilometers. Okay. By the way, sa mga drones ng DJI, sa mga consumer drones ng DJI, itong Air 3S ang may kakayanang lumipad ng mas malayo. Air 3S at saka Air 3. Same sila ng aircraft, ano? So, mas malayo ng kaunti. Ang flight time ng Air 3S ay 45 minutes. At yung Air 3 naman ay 46 minutes. Mas mahaba siya ng 1 minute. Dahil siguro bawas ng sensor, bawas ng electronics. Yun. Tsaka mas maliit ang camera niya. Kaya siguro mas mahaba siya ng 1 minute. Pero kaunti lang naman yun. So, sila yung may kakayanan lumipad ng mas malayo dahil mabilis yung kanilang flight speed. Mas mabilis pa sila sa Mavic 3. Hindi ko lang nakuha yung details. Pwede nyo i-search sa Google. Tingnan nyo kung gaano kabilis lumipad itong mga Air 3 series na drone. Okay. Yung isang pinakamahabang flight time ay yung DJI Mini 3. Siya ay umabot ng 51 minutes. Pero kahit na ganun yung kahaba yung kanyang flight time, hindi niya kayang talunin yung Air 3S or yung Air 3 sa distance kasi mas mabilis lumipad ito eh. Mas malayo yung malilipad niya in 1 minute. Okay. Sa madaling salita, mas mabilis lumipad ang Air 3S, ang Air 3 kaysa sa mga Mini 3. Okay. Ngayon, ang signal din ng Mini 3 ay ano lang, ang signal ng Mini 3 ay OcuSync 3 lang din. Itong Air 3S kasi naka-OcuSync 4, so sobrang lakas ng signal nito. Okay. Ngayon ay nasa 3.9 or 4 kilometers na ating lipad. Meron pa tayong 83% battery. Ang isa pang gusto ko sa Air 3S, hindi niya kailangan ng GPS signal.
Oh, kasi kapag nawalan ka ng GPS signal, mawawalan ka rin ng return to home. Mawawalan ka rin ng home point. So, maliligaw na siya, hindi na siya makakabalik. Itong Air 3S, dahil meron na siyang LiDAR sa kanyang unahan, ay nag-create siya ng waypoint. So, sinesave niya yung flight niya para pagbabalik siya, kahit wala siyang GPS signal, pwede niyang magamit yung waypoint para makabalik kung saan yung kanyang home point. So, hindi siya nakakatakot. Ngayon kasi maraming issue yung GPS, ano? Madalas tayong mawalan ng GPS signal ngayon. Ewan ko sa mga nagpapalipad ng drone, kung napapansin ninyo. Madalas nagsasabi ng no GPS signal. Although may reading, merong counter na nakalagay kung 29 satellites, mga ganyan. Pero nakalagay ay kulay red siya and then no GPS signal. And then itong status nyo, yung kulay white na in-flight, nagiging kulay yellow. Nakalagay no GPS. So yun yung mga nakakatakot minsan sa pagpapalipad. Yun ang nakakatakot minsan sa pagpapalipad ng mga DJI drones. Pwede kayong mawalan ng GPS signal at hindi gumana yung return to home function ng inyong drone. Okay, so sa Air 3S, hindi niya problema yon. Kahit wala siyang GPS signal, makakabalik siya sa kanyang home point. Sana nga mawala ng GPS signal. Okay, wini-wish pa, no? Para masubukan natin. Okay, anyway, so diretso lang tayo sa paglipad. Tayo ay nasa 5 kilometers na. Meron pa tayong 78% battery. Check nga natin yung battery. Okay, meron pa tayong 10 minutes until return to home. 9 minutes. Paiba-iba. Okay, meron pa tayong around 8 to 9 minutes until return to home. Okay, ang ating flight speed ay 14.9 meters per second. Okay, everything is good. Maganda yung GPS signal, maganda yung signal ng remote control. Gumagana yung ating obstacle sensors. Ang height natin ay naka 120 meters maximum. So, clear siya. Medyo hindi visible lang yung Mount Arayat. Ano? Usually, pag nagtetest ako, papunta ang Mount Arayat. Kasi dito sa kinatatayuan ko, kita ko rin yan. Visible din siya. Ibig sabihin, within line of sight yung aking lipad. Okay, medyo may bahay-bahay dito sa kasalukuyang kinaroroonan niya ngayon. Okay, nasa 6.4 meters na tayo ng distance at meron pa tayong 74%. Malayo pa tayo sa 60%. Pagdating ng 60%, ibabalik natin yung drone. Solid talaga ng signal ng drone na ito. Okay, dito sa lugar na to medyo may mga bahay. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay Norsagaray, Santa Maria. Santa Maria, Norsagaray Road na yan. Okay, so Pulumbuhangin area na yan. Pulumbuhangin. And medyo busy. Tatawid tayo sa street. And then, diretso pa tayo. 7 kilometers na. Meron pa tayong 72%. Meron pa tayong 12% na natitira bago mag-return to home. Okay, medyo naaaninag ko na kaunti yung Mount Arayat. Okay, so wala namang problema. Yung Mini 4 Pro, napalipad ko to around 7.5 kilometers. Sa area na to yun. Yan, hanggang dyan siya. Mini 4 Pro. Same signal siya. Same signal transmission na OcuSync 4. Problema, mabagal siya lumipad. Hindi kasing bilis ng Air 3S. Si Air 3S, dahil mabilis siya lumipad, mas malayo yung kanyang nararating. Okay, meron pa tayong 70%. Kung okay pa yung ating battery, nasa 7.8 na yung ating signal. Hindi pa nagbabago, hindi man lang naglalag. Okay na okay yung signal nito. Iiwas ang maraming bahayan. Dito tayo sa walang masyadong bahay. Okay, 69%. 8 kilometers na yung distance ng ating drone. Layo na. Wow. Ito na yung pinakamalayong lipad na nagawa ko sa drone. At imagine, nakatiklop yung antena. At hindi man lang naglalag ang signal. So, grabe yung mga technology ngayon. Hindi mo alam kung paano ito nagagawa. Okay, 14.9 meters per second. Meron pa tayong 68% battery.
Siguro magbawas ako ng speed, ano, baka mag-init yung mga motor. Huwag nating isagad ng 14. Okay, nag-reduce ako ng speed. Nasa 8.7 kilometers na tayo. Okay. Ito na, 9 kilometers na siya. Ilang saglit na lang, magna 9 kilometers na siya. And 9 kilometers na siya. Meron pa tayong 65%. Usually, pagdating ng 65%, pinababalik ko na yung drone. Pero dahil itong Air 3S ay maganda yung kanyang battery, kaya natin isagad to ng 60%. Okay, hanggang doon lang, 60%. Yung mga ibang nagte-testing, umabot sila ng 50%. Hindi natin gagayahin. Hindi tayo nakikipagmalayo sa kanila. Hindi rin naman natin i-challenge yung drone na up to 50% kasi pagbalik nun, talagang todo warning na yun at pwede na siyang mag-land kahit saan. Delikado yun, hindi natin gagayahin yung ginagawa nila na yun. Okay, 64%. Yung RC signal natin medyo humihina, nagiging yellow. Okay, na medyo nababawasan ang ating RC signal. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan talaga yung signal niya. Okay. So, at least meron tayong GPS signal na 31. Meron tayong satellite na 31. 62%, 9.8 kilometers, at hindi pa yun. Okay, in 10 seconds. So, nasa 10 kilometers na siya. Ayun, 61% nag-return to home siya dahil yung kanyang battery ay pinoprotektahan niya rin. Okay, tilt down ng konting camera para maganda yung ating view. Okay, 61%. Bumalik na yung drone, hindi tayo umabot ng 60%. Dahil sa battery, masyado na siyang malayo, no? Imagine, umabot siya ng 10 kilometers. Yung antena niya nakatiklop. Ganun kasolid yung signal na Air 3S. Grabe. Wala akong masabi. Napakalakas ng signal. So, habang lumilipad pabalik ang ating drone, okay, shout out tayo doon sa mga nag-comment sa ating huling post. Ano ba yung huling post ko? Ano ba yung last na post ko? Your videos. Ang huling post ko ay range test din pala ng DJI Flip. So, isa shout out ko. Ang dami na palang comments na sa mga nasa 100 na yung nag-comment. So, sige. I-ano natin, i-shout out natin lahat yung kaya kong i-shout out dito sa ating video. So, okay. So, shout out kay Jungle Explore. Maraming salamat sa iyong comment. Ganun din kay Kurt Allen Sailor 4761. Shout out sa iyo. Shout out kay Pogski. Shout out kay Paul Regala 1821. Shout out kay John Michael Requita 5513. Shout out kay The Habis 214. Shout out kay Straw Hat Louie. Oy, Louie, shout out. Shout out kay Kambal TV 8245. Maraming salamat sa inyong comment. Shout out kay Jeff Hoverview. Okay, ano na? 8 kilometers pa. Sige, sana matapos natin itong mga shout out. Malayo pa naman yung drone. Sige, enjoy nyo lang yung view. Okay, shoutout kay Man Paulino WS1BV. Shoutout kay Gaming Von 4811. Shoutout kay Joshua Travelbook. Shoutout kay Orlando 4631. Hoy, mga pabo, layo kayo. Okay, nasa na? 7 kilometers. 7.7 kilometers yung layo ng drone. Shoutout kay Orlando's 4631. Shoutout kay KZ Hapin 7334. Shoutout kay Samroad YT. Shoutout kay Mark Philip Mirasol 8526. Shoutout kay Drone PH 2024. Shoutout kay Playbytes 8238. Shoutout kay Sing Kinita
Openano. Openano ko, sorry ha. Shoutout kay Singginita Openano 7163. Shoutout kay Metalia Nasero 5552. Naku, pasensya na, hindi ko mabasa. Maliwanag kasi dito, nasisilaw ako. Shoutout kay Melalian Naseron 5552. Ano pa? Shoutout kay Bototoy Jim. Shoutout kay Faith Rider PH Saron. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Gagski Motor Vlog. Gagski Motor Vlog. Shoutout kay Napoleon Gardening TV. Shoutout kay Kuya Ferds Seaman Vlogger. Waiting sa second hand, no? Kuya Ferds. Shoutout kay Johnny TV Vlog 4685. Ano na yung layo ng drone 10? 6.6 kilometers. Shoutout kay Chow TV 6361. Shoutout kay The Expat Channel 1 ay Channel 0121. Ulit, The Expat Channel 0121. Shoutout kay Juber Lee Daniel 8581. Okay, shoutout kay Juber Lee Daniel 8581. Shoutout kay B33MO. Shoutout kay Tropa Tunes. Shoutout kay Neil Anthony Juarez 3272. Nalilito na ako. Shoutout kay Barcelona TV. Anong line ng drone? Ang line ng drone ay 6 kilometers, 6.1 kilometers. Ang battery ay 45%. Kaya pa. Shoutout kay Coco Lens TV Vlog 6593. Shoutout kay J Duran 1028. Shoutout kay Wenz Brand. Shoutout kay Mark Capillo 8579. Shoutout kay Spiderman R2C. Shoutout kay Mocha Chuchay 5945. Shoutout kay Morgie Moran 9379. Shoutout kay Eustace Kid 5647. Ito na yung pinakamaraming shoutout na ginawa ko sa buong buhay ko. Shoutout kay Mark Edward Aguilion 2322. Shoutout kay Vince Shots. Shoutout kay Singkinita Openano 7116. Tawagin na natin, nagkadoble na ikaw ah. Shoutout kay Oliver 7828. Shoutout kay Shanding Lasan. Sino pa? Shoutout kay Drone Moto Adventure. Siya na yung last na nag-comment. So, kung gusto ninyong ma-shoutout, hopefully mayroon ulit tayong time para mag-shoutout. Isa-shoutout ko kayo sa susunod na vlog. Okay, ang layo ng ating drone ay 5.2 kilometers at meron pa tayong 41% battery. Okay, so malayo pa rin yung drone. Imagine, na-shoutout ko kayong lahat, pero yung drone, nasa 5 kilometers pa rin. Makauwi pa ba to? 41% battery pa naman, kayang-kaya pa yan. Okay. So, ang layo ng ating drone ay hindi biro. Okay, so hindi ko kayo sina-challenge na gayahin ito. Huwag nyo itong gagayahin. Pwede kayong mawala ng drone. Ginagawa ko lang ito dahil sa mga nagtatanong kung gaano kalayo yung kaya niyang maabot. Anong purpose? Bakit kailangan gumawa ng ganyang kalayong signal? Kasi pag nagpapalipad tayo ng drone, usually maraming mga interferences sa paligid, maraming nakakaharang, maraming mga obstacle. So, pinalalakas nila yung signal. Hindi mo kayang palayuin yung drone ng ganito kalayo kung merong nakaharang sa harapan ng drone. Although dito sa harap ko may nakaharang na barbed wire at napapansin ko doon merong high tension wire sa banda-banda ron, siguro mga 500 meters, pero kayang-kaya pa rin, hindi naman siya kasi kapraso lang naman yung mga wires para makaharang. At saka although maandar to mga electrical wires na to, high tension wires na to, hindi siya affected. Masyadong mataas na yung technology ng OcuSync 4 para maapektuhan ng mga interferences sa paligid. Okay, so sobrang solid ng signal. Okay, nasa 4.2 kilometers na yung ating drone pabalik at nasa 37% pa yung kanyang battery. Wala tayong problema sa signal. Yung flight time na lang talaga yung magdidikta kung gaano kalayo yung kanyang mararating. Kahit na nakatiklop yung antena, hindi mo kailangang ibuka. Kasi kapag binubuka mo yung antena, tiklop, buka. Nawe-wear out yung agad yung antena na lumuluwag. May mga ganun dati yung mga remote controllers ko before na kada palipad binubuka yung antena. Nasisira, naglalamat siya dito sa joints niya. So napuputol na madali siyang ma-wear out, magastado. Ibig sabihin, kailangan palitan agad ng
palitan uli ng bagong antena. Okay? At least, ngayon, napatunayan ko na hindi mo kailangang ibuka yung antena mo. Para, syempre, mas malakas ang signal kung nakabukas ang antena. Kasi hindi siya dead spot. Actually, parang dead spot yung isa niya. Kasi dalawang antena yan na pinagtakip mo eh. Parang pinagharang mo sila. Pero imagine, ganun kalayo. Pero hindi sila nagkakaproblema sa signal. Diba? Nasa 3.4 kilometers na lang ating drone at meron pa tayong 34. Meron na lamang tayong 34% battery. Okay, 3 kilometers. Okay, kung tayo ay naka-optimal return to home, ibig sabihin ng optimal ay kahit wala pa siya doon sa home point niya, malayo pa siya, bumababa na yung kanyang height. Tingnan natin kung gagawin niya yun. Kasi pag hindi siya bumaba, merong high tension wire dito sa tapat ko, pwede siyang sumapit doon. So, pagdating niya ng mga less than 300 meters, pakikinamlaman ko, kung hindi siya bababa, kakancelin ko yung return to home at manual ko siyang pababain para hindi siya tumama dito sa high tension wires. Okay, so nasa 2.6 na lang yung ating drone. Malapit na siya. Malapit na lang ngayon yung 2.6. Ano? Before, ang layo-layo ng mga ganyan. So ngayon, sisiw na yung 2.6 kilometers. Parang ang lapit na lang. Okay, 2.5. Okay, ang height niya, ang altitude niya ay 107 meters. By the way, meron akong isang lipad, isang range test ko. Sa isang range test ko ay naka-encounter siya na nawalan siya ng GPS signal. And then, doon ko napatunayan na kahit wala pala siyang GPS signal o na nag-zero bigla yung kanyang GPS signal, kaya niyong bumalik. So, ito yung clip, panoorin niyo. Yun, no GPS. Alis ko to Oh, no satellite. Wala siyang GPS. Pero bumabalik siya, nawalan siya ng GPS habang naka-return to home. Yan yung sinasabi ko eh. Meron naman siyang GPS satellite count. Nandito may 29. Pero nakakulay red. Ayan, no signal. Ito yung napansin ko nga itong mga nakarang araw. Pag nagpapalipad ako, wala ng GPS signal ang mga area. Dahil meron siyang LiDAR, may kakayanan siya na bumalik kahit nawalan GPS. Kung ibang drone niya, hindi siya makakabalik. Hihinto siya once na nawala yung GPS signal. So, ganun kasolid itong DJI Air 3S. Hindi mo siya kayang lokohin sa kanyang home point. Kahit na wala ka pang GPS signal, i-take off mo siya. Babalik at babalik siya doon sa kanyang location. Okay, less than 1 kilometer na siya. At ang kanyang altitude ay 107 meters. Shout out kay Altitude sa ating drone. Sila yung tumutulong sa atin para magkaroon ng drone. Kung kailangan nyo ng drone o anumang gadgets, cameras, power stations, so lapit po kay Altitude. Meron silang website. Ilalagay ko yung link dito sa description ng video na ito. Okay, 300 meters na, hindi pa rin siya bumababa. Pwede akong tumama sa kable anytime. Cancel ko na ba? Okay, so hindi bumababa. So, i-try ko nga ibaba. Okay, so ika-cancel ko na kasi tatama. Ayun, bumaba na. Okay, so bumaba na siya. Pero hindi siya totally bumababa. May wire dyan. May wire dyan, may wire dyan, may wire dyan, may wire dyan. Okay, cancel ko na. Ako na lang. Kasi masyadong mataas pa rin. Okay, unahin ko na siya ibaba. Do, kita ko naman na yung drone. Pero manual ko na siyang kinontrol pabalik. At meron pa tayo ilang percent? 19%. Oh, hindi man lang hindi man lang nag low battery warning. Okay. Yan, pakita natin yung drone. Tingnan mo nga, kita mo na ba? Oh, yan. Okay. So, ikot and then landing tayo. Ayaw niyang, kasi may obstacle. Ayaw niyang, tingnan ko kung tama. Okay, sakto. Yun. So, stop record. So, tingnan nga pala natin kung usually, yung motor ito napakainit. Okay. Ito pa
Okay, usually, ang isang napapansin ko sa Air 3S, napakainit ng mga motor, lagi ako napapasok. Pero sa ngayon, hindi naman, okay naman siya. Siguro, pagka naka-hover, itong front motors niya na dalawa, ay nakakapaso talaga. Yung likod, okay naman. Pero ngayon, pantay-pantay naman sila ng init. Maganda naman yung laro. Yung drone naman, di naman nainit, okay lang din. Bigyan ko ng pangalan ko, in case na may mawala at may makakuha, ay at least merong track, matatrack niya ako. Hindi ko nilalagyan ng phone number kasi baka mabasa na kung sino-sino. So, malaman yung aking phone number basta-basta. At least itong name ko, madaling makita sa Facebook or sa YouTube. Madali siyang ma-search. Okay, so yun, doon nagtatapos yung ating pagpapalipad ng drone na nakatiklop yung antena. So, kung ano man yung inyong gustong itanong or sabihin, pakilagay na lang po sa comment section. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!